Inay, patawad po. Hindi na ako pwedeng magsinungaling. Ang mga salitang ito na sinabi ng may luha sa harap ng departure gate sa Vancouver International Airport ng 23 estudyanteng Pilipino ay mabilis na kumalat sa mga balita sa buong mundo. Ang live na ulat ng CNN ay nagpapakita ng isang hindi kapani-paniwalang eksena. Ang inang bayan na inaakala nilang nasa ilalim pa ng pag-unlad ay mas advanced pala kaysa sa bansang itinuturing na first world. Isang simpleng ₱1,000,000 na bayad sa pampublikong pasilidad at isang rest stop na masyadong basal ang nagpabago sa kanilang pananaw at nagpabagsak sa pundasyon ng politika ng isang bansa. Bakit tinanggihan ng mga piling mag-aaral mula sa Pilipinas? Isang umuunlad na bansa na umuwi sa kanilang mayaman at mas progresibong inang bayan. Hindi lamang ito isang simpleng gulo sa educational tour. Ito ay kuwento ng isang dalagang natuklasan ang katotohanan at ang kanyang matapang na pag-aalsa sa loob ng 48 oras laban sa kanyang ina na isang kalihim ng gabinete. Tinatanggihan namin ang pag-uwi. 23 estudyante mula sa isang prestihiyosong akademya, kabilang ang anak ng kalihim ng edukasyon ng Pilipinas, ang tumangging umuwi habang nasa Canada. Ang nakagugulat na katotohanan na natuklasan sa isang rest stop at pampublikong pasilidad. Ito ba ang first world? Live na ipinalabas sa CNN. Nobyembre 17, 2024. Vancouver International Airport, Canada. Sumakay sa eroplano ang 23 estudyanteng Pilipino. Ang Cultural Exchange Program na inorganisa ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas ay isang proyektong inilunsad ng gobyerno upang ipakita ang galing ng pampublikong edukasyon ng Pilipinas. Ngunit, pagkatapos ng 2 linggo, ang programa ay biglang natigil at walang isa man sa kanila ang umuwi ayon sa plano. Sa mas tamang salita, tumanggi silang umuwi. Nagtipon-tipon ang mga estudyante sa departure lobby ng Vancouver Airport at sama-samang tinanggihan ang pag-uwi. Nagdeklara na mananatili pa sila sa Canada. Ang pangyayaring ito ay live na ipinalabas sa buong mundo sa pamamagitan ng CNN at BBC. Ano ang nag-udyok sa pambihirang pag-aalsang ito na pinamunuan ng anak ng kalihim ng edukasyon? Ipapalabas namin ngayon ang nakagugulat na tala ng 40.8 oras na nagpabago sa pananaw ng 23 estudyante. Kumusta? Ako si Olivia de la Cruz, 16 taong gulang. Nag-aaral ako sa Malayan Academy sa Metro Manila, Pilipinas. Kailangan ko munang banggitin kung sino ang aking ina. Si Corazon de la Cruz, kalihim ng edukasyon ng Pilipinas. Noong unang bahagi ng Nobyembre 2024, dumating sa aming paaralan ang opisyal na dokumento para sa Canada Cultural Exchange Program. Ito ay isang 2 linggong programa para bumisita sa Vancouver, makipag-ugnayan sa mga estudyanteng Canadian, at paghambingin ang sistema ng edukasyon ng dalawang bansa. Nagpasa ako ng aplikasyon ng hindi nag-iisip dahil lang hindi ko na kailangang pumasok sa loob ng 2 linggo. Ngunit, ipinatawag ako ni inay sa kanyang opisina. Nobyembre 1, 6 p.m. Opisina ng Kalihim. 7 palapag ng gusaling pang-edukasyon. Hawak ni inay ang aking aplikasyon. Olivia, napili ka para sa programang ito, sabi ni inay. Pero hindi lang ito simpleng exchange. Proyekto ito na ginawa ko. Isang public relations campaign upang ipakita ang kahusayan ng edukasyong Pilipino. Naiinis ako. Ibig bang sabihin, gagamitin niya ako bilang kasangkapan sa propaganda? Tumango si inay. Kailangan mong pumunta doon at humanap ng mga problema sa sistema ng Canada. Ipakita kung gaano tayo ka-advanced, sabi niya. Sasama rin ang media, tumutol ako. Gusto ko lang magbakasyon. Ayokong maging bahagi ng isang palabas sa politika. Ngunit matigas si inay. Hindi ito pagpipilian. Ito ang iyong tungkulin. May responsibilidad ka bilang anak ng kalihim. At sa gayon, napili ako bilang isa sa 23 estudyante.
Ang katotohanan ay, ako ang unang napili. At ang 29 iba pa ay sumunod. Ang gobyerno ng Pilipinas ay namuhunan ng 150,000 sa programang ito na may budget na higit 16,000 bawat estudyante. Nobyembre 16, gabi bago ang pag-alis. Binigyan ako ni inay ng mission document 3 pahina ng A4. Ang laman. Obserbahan ang kawalan ng kaayusan ng pampublikong transportasyon ng Canada, ang pagkaluma ng mga pampublikong pasilidad, at mga problema sa kalinisan. Mangalap ng photo evidence, inilagay ko ang dokumento sa aking bag. Sa totoo lang, naisip ko, tama siguro si inay. Kahit na maunlad ang Canada, naniniwala ako na ang kanilang infrastruktura ay hindi kasing ganda ng sa atin sa Maynila. Ang Metro Manila ay isa sa pinakamabilis umuunlad na lungsod sa Asya kahit papaano. Nobyembre 17, 9 a.m. Paliparan ng Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Nagtipon ang 23 estudyante, 3 supervising teacher, at 5 mamamahayag mula sa Philippine Public Broadcasting. Nagbigay ng talumpati si inay. Kayo ang kumakatawan sa Pilipinas. Ipakita ninyo ang galing ng ating sistema. Nang may dangal, wala akong ideya noon na bibiguin ko si inay. Oo, sa mas tamang salita, wala akong ideya na hihingi ako ng paumanhin kay inay. Pagkatapos ng 48 oras, umalis ang Philippine Airlines 720. Sa loob ng 10 oras at 30 minutong paglipad, pinagmasdan ko ang labas ng bintana at naisip, anong klaseng tao kaya ako pagbalik ko? Hindi ko alam noon na hindi ako babalik ayon sa plano. Nobyembre. Labang Dalaba. 2:30 p.m. Arrival lobby ng Vancouver International Airport. Tapos na kami sa immigration at sumakay sa bus. Ang biyahe patungong Vancouver ay tumagal ng halos 1 oras. Sabi ng driver ng bus, magpapahinga tayo ng 10 minuto sa rest stop para mag-stretching. Noon, nagpapabaya ako. Rest stop, ito ay simpleng lugar lang na may CR. Ang mga rest area sa SLEX o NLEX sa Pilipinas ay kadalasang malalaki na. Ngunit inaasahan ko na ang Canada ay may mas simple lang, tulad ng inaasahan namin. 3:15 p.m. Pumasok ang bus sa isang rest stop sa labas ng Vancouver. Nanlambot ako sa eksenang bumungad sa aking paningin. Ito ba ang rest stop nila? Sigaw ni Emily, ang kaibigan kong katabi ko. Para lang itong isang maliit na tindahan. Lahat ng 23 estudyanteng bumaba sa bus ay nakatulala. Isang maliit na gusali, isang gasolinahan, na may kasamang maliit na convenience store at iilang parking slot. Ito ba talaga ang rest stop sa isang first world na bansa? Naalala ko ang mission document ni inay. Obserbahan ang pagkaluma ng mga pampublikong pasilidad. Ngunit, ang nakikita ko ngayon ay simpleng-simple at kulang sa pasilidad kumpara sa mga mega rest stop na nasa Pilipinas. Ang mga pasilidad doon ay malaki, may mga food court, at mga tindahan ng pasalubong. Pumasok kami sa loob. Walang franchise coffee shop, walang iba't ibang food stalls. Tanging isang maliit na convenience store na may ilang microwave-ready na pagkain. Ang presyo, 7 para sa isang simpleng sandwich. Kung sa isang modernong rest stop sa Pilipinas, makakakuha ako ng masarap na silog meal sa halagang 5. Ngunit, ang totoong shock ay nasa palikuran. Sa tapat ng pinto, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Walang real-time occupancy monitor, tulad ng mga high-tech na CR sa mga mall sa Maynila. Walang automatic bidet, walang heater sa upuan, kahit taglamig, ang sahig ay basang-basa, at ang sabon at tissue ay halos wala na. Walang baby changing station o lactation room. Nagmamadali akong kumuha ng litrato gamit ang aking smartphone. Ngunit hindi ito ang ebidensiya na gusto ni inay. Dahil hindi ito problema kundi isang katotohanan na nakapagdududa sa lahat. Habang naghuhugas ako ng kamay, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Naguguluhan ako. Ito ba talaga
Hindi ito ang Canada na inilarawan sa amin sa mga libro. Sa labas, ang mga kaibigan ko ay nagkuha rin ng litrato gamit ang kanilang mga smartphone. Lumapit si Jennifer, ang supervising teacher, Olivia. Kakaiba ito, di ba? Ito ay parang isang rest stop mula sa dekada 90 kumpara sa atin. Tumango ako. At doon, naunawaan ko, ang misyon na ibinigay ni Inay ay mali sa simula pa lang. Sinabi niyang humanap ako ng problema, ngunit ang nakikita ko ay isang kakulangan. Tapos na ang 10 minutong pahinga. At sumakay ulit kami sa bus. Ngunit, iba na ang pakiramdam sa loob ng bus. Ang mga estudyante ay nag-uusap ng may pagkasabik. Sana ganoon na lang kasimple ang mga rest stop natin. Nakaka-stress ang mga mall-like complex sa Pilipinas. Sarcastic tone, contrasting the original plot. Iyon. Bakit hindi ganoon kasimple ang mga banyo natin? Sobrang basic at walang real-time monitor. Sabi ng isa. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, naisip ko, ito ay simula pa lang. Ano pa kaya ang makikita ko pagdating sa Vancouver? At ano ang ire-report ko kay Inay? Hindi ko alam noon. Pagkatapos ng 48 oras, tatanggihan ko ang utos ni Inay na umuwi. Nobyembre 11, 4 na 4 na 10 p.m. Dumating kami sa isang guest house sa Vancouver. Sa halip na magpahinga, nagtipon ang 23 estudyante sa lobby at nag-scroll sa kanilang mga smartphone. Sabi ni Emily, Olivia, okay lang ba na i-post ko sa Instagram ang litrato ng rest stop? Nagibit balikat ako. Ano ang problema? Simpleng souvenir lang ng biyahe. Hindi ko alam noon kung anong political firestorm ang sisimulan ng isang litrato na iyon. Nag-post si Emily ng larawan ng rest stop na may ganitong caption. Ito ba ang rest stop ng First World? Bakit wala man lang food court o bidet? Ang ating mga Slex rest area ay mas maganda pa. Pagkatapos ng 10 minuto, nagwala ang smartphone ni Emily. Dagsa ang likes, 10,000 likes sa 30 minuto, 10,000 sa isang oras. Puno ng komento. Wala akong masabi. Dapat tularan natin ang Canada. Dapat tularan natin ang Canada. Nakakahiya. Bakit tayo mas advanced sa kanila? Sunod-sunod na ring nag-post ang ibang kaibigan. Ang rest stop interior, ang convenience store, ang parking lot. Ang hashtag ay Canadian Rest Stop. Bakit di tayo sila? 6 p.m. Nag-post din ako ng litrato. Alam kong follower sa Instagram si Inay, ngunit wala akong balak itago. Nagpapakita lang ako ng katotohanan. Ang caption ko, unang araw sa Canada. Nagdududa na ako sa lahat ng alam ko tungkol sa infrastruktura. Ang ating bansa ay parang superpower kumpara dito. Pagkatapos ng 30 minuto, tumawag si Inay. Hating gabi na sa Maynila, pero gising siya. Olivia, nakita ko ang post mo. Malamig ang boses ni Inay. Bias ang report mo. Hindi ba sinabi kong humanap ka ng mga problema? Tumutol ako. Inay, ayoko pong magsinungaling. Ang nakita ko ay talagang basic at kulang sa pasilidad. Hindi ko makita ang mga problema dahil mas marami tayong mas maganda. Bumuntong hininga si Inay. Olivia, bata ka pa. Hindi mo naiintindihan ang politika. Hindi ito simpleng travel. Ang kredibilidad ng gobyerno natin, ang nakataya. Pagkatapos ng tawag, naguluhan ako. Bakit mas mahalaga ang kredibilidad ng gobyerno kaysa sa katapatan ko? Hindi ba ako pwedeng magsabi ng totoo tungkol sa nakita ko? 8 p.m. Humingi ng interview ang public broadcast team. 5 estudyante ang napili, kasama ako. Anak ako ng kalihim, kaya natural lang, tanong ng reporter. Olivia, ano ang impression mo sa unang araw sa Canada? Sumagot ako ng totoo. Nagulat ako, taliwas sa inaasahan. Ang antas ng rest stop ay mas basic kaysa sa Pilipinas. Natigilan ang mukha ng reporter.
Mahirap iyon i-ere, Olivia. Pwede mo bang gawing mas neutral? Halimbawa, na parehong may pros at cons ang dalawang bansa. Umiling ako. Sinabi ko lang po ang nakita ko. Hindi ba iyon ang neutral? Ang dulang manggang andayang. BNI, ang interview ay natapos ng awkward. Nang gabing iyon, nakatingala ako sa kisame sa kwarto. Bukas, sasakay kami sa subway ng Vancouver. Paano ito maihahambing sa MRT, LRT ng Maynila? Smartphone notification. Lumampas na sa 1,000 ang komento sa post ko sa Instagram. Karamihan ay mga Pilipino, ang anak ng kalihim. Nagsasabi ng totoo. Sa wakas, isang matapat na tao. Olivia, mag-post ka pa. Doon ko naunawaan. Ang post ko ay hindi na simpleng souvenir ng biyahe. Naging isang political statement ito. At naglalakad na ako sa daan na taliwas sa gusto ni Inay. Nobyembre 19, 10 a.m. Nasa tapat kami ng subway entrance sa Vancouver. Sabi ng teacher. Sasakay tayo sa SkyTrain, papuntang downtown. Ito ay public transportation experience. Sa totoo lang, wala akong expectations. SkyTrain? Ano ang pinagkaiba nito sa tren sa atin? Ngunit, pagbaba pa lang namin sa hagdanan, may iba na. Una, maliit ang istasyon. Ang mga istasyon ng SkyTrain ay makitid at simple, samantalang ang mga istasyon ng LRT, MRT sa Maynila ay malaki, parang mini mall na. May elevator din dito, sigaw ni Mark, ang kaibigan ko. Sa Pilipinas, 90% ng ating mga istasyon ay may elevator at escalator. Dito, 26% lang daw. Nang makarating kami sa platform, hindi ako makapaniwala. Walang platform screen door, ang transparent na pader sa pagitan ng platform at riles. Ipinaliwanag ng teacher, ang platform door ay para sa kaligtasan. Pinipigilan ang pagkahulog. Sa Pilipinas, marami na tayong ganyan. Ang pinakanakagulat ay ang electronic display. Walang real-time tracking na nagpapakita ng seconds hanggang sa pagdating ng tren, tulad ng advanced system natin. Dumating ang tren. Ang interval daw ay 67 minuto. Sa atin, 3 minuto lang tuwing rush hour. Sumakay ako at pinagmasdan ang loob. Ang mga upuan ay plastic. Walang heater sa upuan, kahit taglamig. Sa atin, kahit plastic seats ay mas komportable. At may free wifi, sumigaw si Emily. Wala kaming wifi signal. Bakit walang free wifi dito? Sa Pilipinas, basic na yan. Habang papunta sa downtown, nag-obserba ako. Ang display sa loob ay nagpapakita lang ng pangalan ng istasyon sa Ingles. Sa atin, Tagalog, Ingles, at minsan, Insik, Koreano. Si Minika, ang pinakamalaking kaibahan ay ang mga tao. Mas marami ang tao, ngunit hindi sila organized. Hindi sila nagbibigay daan sa mga bababa bago sumakay. Pagdating sa downtown at naglalakad sa transfer passage, walang art installation sa dingding. Ang ating mga istasyon ay parang gallery. Sa labas ng istasyon, lahat ng kaibigan ko ay nagulat. Olivia, ang basic nila. Walang laban sa atin. Kinuha ko ang aking smartphone at nag-live sa TikTok. Mabilis na umabot sa 3,000 ang real-time viewer. Karamihan ay mga Pilipino. Hinarap ko ang kamera at sinabi, mga kababayan, sumakay ako sa subway ng Vancouver at sa totoo lang, walang laban sa ating MRT, LRT. 6 na minutong interval, walang platform door, walang free wifi, plastic seats, walang real-time info system. Ito ba ang first world? Dagsa ang komento. Hindi ka panipaniwala. Dapat tularan tayo ng Canada. Ito ay nakakahiya. Ngunit, isang komento ang nakita ko. Magagalit? Ang iyong ina. Tama. Malamang, nanonood si inay. Bitong PM sa Maynila. At galit na galit siya. Bitong PM sa Maynila.
Ngunit hindi ko tinapos ang broadcast. Sa halip, sinabi ko, sinabi ko lang po ang nakita ko. Ito ang katotohanan, at ito ang realidad na dapat nating malaman. Lumampas sa 5,000 ang live viewer. At doon ko, naunawaan, wala nang balikan. Sinimulan ko na ang pagsasabi ng katotohanan na hindi gusto ni Inay. Nobyembre 5 ni 5 ppm. Dumating kami. Dumating kami sa isang public recreation center, sabi ng teacher. Ngayon, mararanasan natin ang bath culture ng Canada. Public Recreation Center ang tawag dito. Isang kakaibang lugar. Sa totoo lang, wala akong expectations. Sa entrance, nagbayad kami ng admission fee. 15 bawat tao, kung ikukumpara sa Super Wellness Center natin na nag-aalok ng full day spa at food sa halagang 15,000, sabi ng staff. Pwede kayong gumamit ng pool at gym hanggang 9 p.m. Teka lang, live-in at pool at gym lang. Sa Pilipinas, pero may sauna, steam room, sleeping area, at food court. Ang isang gabi sa guest house ay 50. Pero dito, 50 lang. Wala pang full amenities. Pumasok ako sa locker room. Simple lang. Pumasok kami sa pool area. Isang simpleng swimming pool at isang shower area. Walang jacuzzi, walang hot spring, walang iba't ibang klase ng specialized bath. Sa atin, may Korean spa at Japanese sento na high-tech at murang-mura. Pagkatapos ng isang oras, lumabas kami sa common area. Walang massage chair, walang napping room na may reclining chair. Olivia, ang basic dito. Sa Pilipinas, ang wellness centers natin, 16 lang may crystal sauna at ice room pa. Sigaw ni Emily. 11 p.m. Nagtipon kami sa cafeteria. Ang menu ay simple at mahal. Midnight. Ang mga kaibigan ko ay nagtungo sa resting area. Ilang upuan lang na walang blanket. 2 a.m. Hindi ako makatulog at nagtungo sa game room. Nakita ko ang ilang kaibigan. Lahat sila ay nag-uusap ng may pagkasabik, sabi ni Mark. Olivia, grabe. Kahit ang low income ay hindi makagamit nito. Mahal at walang amenities. Sa atin, 2-3 lang. Pwedeng mag-init ang mga homeless at matulog. Ito ba ang tunay na social welfare? Nagdagdag si Emily. Dito, lahat ay masyadong mahal. Ang mahihirap, hindi makagamit. Kinuha ko ang smartphone ko at nag-post ng Instagram story. Ang larawan ng basic gym na may ganitong caption. 15 para sa basic pool, gym lang. Walang all-day use, walang sauna, walang sleeping area. Bakit walang ganitong public welfare sa Canada? Ang Pilipinas ay mas socially advanced. Pagkatapos ng 3 oras, tumawag si Inay. 10 a.m. na. Sa Maynila, nanginginig ang boses niya. Olivia, burahin mo agad ang post mo. Alam mo ba ang ginagawa mo? Inaatake mo ang gobyerno. Kumakalat na ang SNS mo sa buong bansa. Ginagamit na ito ng oposisyon laban sa akin. Kalmado akong sumagot. Inay, nagsasabi lang ako ng katotohanan. Talagang mura at all-day use ang ating wellness centers. May sinabi ba akong kasinungalingan? Sumigaw si Inay. Umuwi ka na agad! Tigil na ang programa. Nobyembre 4 mapati 7 a.m. Kumakain kami ng breakfast sa cafeteria ng recreation center. Dumating si Jennifer, ang teacher, na seryoso ang mukha. Mga estudyante, may emergency announcement. May utos mula sa kagawaran ng edukasyon na itigil agad ang programa. Lahat kayo, uuwi ngayong 6 p.m. sa Vancouver Airport. Natahimik ang cafeteria. Ano? Bakit biglaan? May 1 linggo pa kami. Tiningnan ako ni Jennifer. Olivia, direktang utos ito mula sa iyong ina. Dahil sa mga SNS post mo, naging political issue ito. Inaatake ng oposisyon ang gobyerno. Dahil dito, tumayo ako. Ma'am,
hindi po ako uuwi. Ano? Gulat na gulat si Jennifer. Hindi po ako babalik. Hindi ako nagsinungaling. Sinabi ko lang ang nakita ko. Bakit iyon naging problema? Olivia, minor ka pa. Kailangan mong sumunod sa utos ng magulang mo. Pakiusap ni Jennifer. Umiling ako. Sa sandaling iyon, tumayo si Emily. Hindi rin po ako uuwi. Tama si Olivia. Nakita namin ang katotohanan. Bakit kailangan namin itago? Tumayo rin si Mark. Ako rin. Hindi ba ito educational program? Nag-aaral kami. Bakit kailangan itigil? Isa, dalawa, tatlo. Sa huli, tumayo ang lahat ng 23 estudyante. Hindi kami uuwi, nagpanik si Jennifer. Mga bata, collective insubordination ito. Malaking problema ito. Isipin ninyo ang mga magulang ninyo. Sumagot ako. Ma'am, dapat malaman din ng mga magulang namin ang katotohanan. Kung tunay tayong advanced country, anong mali sa pag-aaral ng mga magagandang bagay sa ibang bansa? The AM. Tumawag si inay. Video call mula sa opisina ng kalihim ng edukasyon. Lahat ng 23 estudyante ay nagtipon. Olivia. At mga estudyante, mukhang pagod si inay. Ang mga SNS post ninyo ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Inaatake ng oposisyon ang gobyerno dahil niloko raw namin ang bayan. Naguulat ang media tungkol sa infrastructure gap. Nagtatanong ako, Inay, kasalanan ba namin iyon? Nagsinungaling ba kami? Nanahimik si inay. At pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Hindi kayo nagsinungaling. Ngunit naging politically sensitive na issue ito. Ang problema ay anak kita ng kalihim. Naging politically, gusto mo bang magsinungaling ako, inay? Gusto mo bang sabihin ko na masama ang mabuti, marumi ang malinis, at advanced ang backward? Ipinikit ni inay ang kanyang mga mata. At pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, Olivia, pakiusap, umuwi ka na. Hindi ko kayang dalhin ang problemang ito. Umiling ako. Inay, hindi ako babalik. At ang lahat ng 23 dito ay pareho ang iniisip. Mananatili kami dito ng isa pang linggo para mag-aral. Naputol ang video call. 30 minuto pagkatapos, kumalat ang nakagugulat na balita. CNN Breaking News. 23 Pilipinong estudyante tumangging umuwi dahil sa kahusayan ng infrastruktura ng Canada. Kontrabalita. Nag-ulat din ang BBC. Estudyante, nag-alsa laban. Sa utos ng kalihim, krisis pampulitika sa Pilipinas. Habang nanginginig ang kamay, nag-live ako sa TikTok. Umabot sa 20,000 ang real-time viewer. Hinarap ko ang kamera at sinabi, Mga kababayan, kaming 23, nagdesisyon na hindi na umuwi. Gusto pa naming mag-aral dito. Gusto naming malaman ang katotohanan. At naniniwala kaming dapat malaman din ng Pilipinas ang katotohanan ito. Dagsa ang komento. Matapang ka. Ilaban mo ang katotohanan. Ipagmamalaki ka ng nanay mo. Ngunit, ang huling komento ay mali. Hindi ako ipagmamalaki ni inay. Malamang, nasa gitna siya ng political crisis ngayon. Nobyembre 20, 3 p.m. Nagtipon kami sa isang coffee shop sa Vancouver. Naghahanap kami ng balita sa laptop. Ang kwento namin ang top news sa homepage ng CNN. Pag-aalsa ng mga Pilipinong estudyante. Ibinunyag ang infrastructure gap. Naglabas ng mas detalyadong analysis ang BBC. Ang natuklasan ng 23 estudyante na nagpabigla sa bansa. Naglabas pa ng editorial ang New York Times. Nang makita ng estudyante ang ayaw, ipakita ng politiko, sumigaw si Emily. Nasa Time Magazine din tayo. Homepage. Totoo. May malaking litrato ko ang Time at ganito ang headline. Ang 11 na anyos na humamon sa kanyang ina para sabihin ang katotohanan. Olivia de la Cruz. Habang binabasa ko ang artikulo, tumibok ng malakas ang puso ko.
Ito ba talaga ang kuwento ko? Sinabi ko lang ang nakita ko. 5 p.m. Nagmamadaling pumasok si Jennifer. Mga bata! Grabe! Naglabas ng statement ang presidente ng Pilipinas. Tiningnan namin ang laptop screen. Nag-press conference ang presidente. Nagpupugay ako sa tapang na ipinakita ni Olivia de la Cruz at ng 23 estudyante, sabi ng presidente. Matapat silang nagsalita tungkol sa kanilang nakita. At nagbigay iyon ng isang mahalagang mensahe sa atin. Kailangan nating matuto, nagpatuloy ang presidente. Inutusan ko ang kalihim ng edukasyon na igalang ang karapatan sa pag-aaral ng mga estudyanteng ito. Tutulungan natin silang makumpleto ang 2 linggong programa. Ayon sa plano, pumalakpak ang coffee shop. Nanalo kami. Talagang nanalo kami. Ngunit, komplikado ang aking nararamdaman. Hindi ito victory. Siguradong nasa ilalim ng matinding pressure si inay ngayon. O tayong ang aking nararamdaman. 7 p.m. Tumawag ulit si inay. Personal call na ito. Olivia. Pagod ang boses ni inay. Nanalo ka. Interbensiyon na mismo ng presidente. Matatapos ninyo ang 2 linggo ayon sa plano. Maingat akong nagtanong. Inay, okay ka lang ba? Ngumiti ng mapait si inay. Hindi ako okay. Hinihingi ng oposisyon ang resignation ko. Inaatake ako ng media na ginamit ko ang anak ko sa politika. Mabilis na bumaba ang survey rating ko. Patawad po inay, taos-puso kong sinabi. Bumuntong hininga si inay. Wala kang dapat ipagpaumanhin. Tama ang ginawa mo. Ako ang nagkamali. Inaamin ko. Halos maiyak ako sa salitang iyon. Olivia, sabi ni inay. Tapusin mo ang nakita mo. At ituro mo ang katotohanan sa mga Pilipino. Kung gaano tayo ka-advance at kung gaano pa tayo dapat matuto sa ibang bagay. Pagkatapos ng tawag, umiyak ako sandali. Si inay, kahit dumanas ng matinding political blow, sinuportahan pa rin ako. 1 p.m. Sumakay ulit kami sa bus para maglakbay sa highway. Pumunta kami sa iba pang rest stops sa pagitan ng Vancouver at Seattle. Nagtataka pa rin ang mga kaibigan ko at kumukuha ng litrato. Ngunit, tahimik akong naglalakad sa rest stop at nag-iisip, nangyari ba talaga ang lahat ng ito? Ang aming paglalakbay na 23 estudyante ay naging international news. Uminterbensiyon ang presidente at nasa political crisis si inay. Habang pinagmamasdan ko ang kalangitan sa viewing deck, naunawaan ko, hindi lang ito simpleng biyahe. Tama ba talaga ang natutunan namin? Iyon lang ba ang nasa textbook? Ano ang standard ng first world? At ang pinakamahalagang tanong, may lakas ba tayong loob na sabihin ang katotohanan? Nobyembre 25, 24. Sa panahong iyon, naranasan namin ang iba't ibang lugar sa Vancouver ayon sa plano. Skytrain, bus, highway, public recreation center, market, park, at gabi-gabi. Nag-post kami sa SNS tungkol sa nakita namin. Bakit napaka-basic ng mga pampublikong pasilidad? Bakit ang mga upuan sa tren ay walang heater? Bakit napakamahal ng pamumuhay? Ang bawat isa ay isang tanong. At sa parehong oras, isang mensahe para sa Pilipinas. 3 p.m. Isang emergency hearing ang idinaos sa Kongreso ng Pilipinas. Ang tema, pampublikong infrastruktura at sistema ng edukasyon. At si inay, ang witness. Nagtipon kami sa lobby ng guest house sa Vancouver at nanood ng live broadcast. Sinisiraan ng opposition leader si inay. Kalihim, inutusan mo ang mga estudyante na humanap ng problema sa Canada. Ngunit, ang mga estudyante pa ang nakatuklas ng problema sa Pilipinas. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Dahan-dahang tumayo si inay. At humarap sa mikropono. Una sa lahat, kailangan kong humingi ng paumanhin. Nanginginig ang boses ni inay. Binigyan ko ang aking anak at ang 23 estudyante ng isang biased mission. Sinabi kong humanap sila ng problema sa Canada. Hindi iyon edukasyon. Iyon ay political propaganda. Nanahimik ang Kongreso.
Nagpatuloy si inay. At humihingi rin ako ng paumanhin sa sambayanang Pilipino. Naniniwala akong tayo ay advanced at ang ating sistema ang pinakamahusay. Ngunit, iyon ay arrogance. Kailangan nating matuto. Nagtanong ang opposition leader. Ano ang partikular na dapat nating matutunan? Binuksan ni inay ang laptop niya at ipinakita ang litrato ko sa Instagram. Tingnan ninyo ito. Ang basic na rest stop. Wala tayong makikita sa Pilipinas na ganito kasimple. Ang SkyTrain na walang platform door, mabagal ang interval, 60 man mins, walang free wifi, at walang heater sa upuan. Ang ating sistema ay mas superior. Lumakas ang boses ni inay. At ang Public Recreation Center. Mahal, basic at walang social welfare component. Sa Pilipinas, 2,500 lang, may spa, sauna, tulugan, at pagkain. Ilan ba ang homeless natin sa Maynila na walang mapuntahan sa lamig? Nag-ingay ang Kongreso. Huling sinabi ni inay, nagsilbi akong kalihim ng edukasyon sa loob ng 15 taon. Ngunit, ako ay parang isang palaka sa loob ng balde. Mas malaking mundo ang nakita ng aking anak at ng 23 estudyante kaysa sa akin. Kailangan kong matuto mula sa kanila at yumuko si inay. Sambayanang Pilipino, humihingi po ako ng paumanhin. Nagre-resign po ako. Biglang natahimik ang lobby. Ang mga kaibigan ko, nagulat ang mga mukha habang nakatingin sa screen. Umiiyak ako habang kinuha ko ang smartphone ko. At nagpadala ako ng message kay inay. Inay, huwag kang mag-resign. Ipinakita mo ang tapang na umamin sa pagkakamali. Ikaw na ang magbabago sa Pilipinas. Pakiusap. Pagkatapos ng 5 minuto, dumating ang reply ni inay. Olivia, salamat. Ipinagmamalaki ko kayong 23. Hindi ako magre-resign. Sa halip, gagamitin ko ang natitirang buhay ko para gawing mas maganda pa ang Pilipinas. Nang gabing iyon, nagpasa ang Kongreso ng isang emergency resolution, Special Committee for Canada Infrastructure. Benchmarking. 5 million budget. Pagsisimula ng Metro Manila, LRT, MRT Upgrade Project. Simula 2025. Nagulat ang CNN. One tie-through teenager na nagpabago sa isang bansa sa loob ng isang linggo. Ang headline ng BBC, kung paano nag-udyok ang katapatan ng estudyante ng political reform mula sa lupaing pinanggalingan ng katotohanan. At pinili ako ng Time bilang candidate for Person of the Year. Ngunit, mas masaya ako dahil humingi ng paumanhin si inay at sinabi niyang mag-aaral siya. Iyon ang pinakamalaking victory. Disyembre 1, 2024. Dumating kami sa Vancouver Airport. Natapos ang 2 linggong programa ayon sa plano. Ngayon, walang tumangging umuwi. Sa departure lobby, huli kong nilingon ang Canada. Sa loob ng 2 linggo, ganap na binago ng bansang ito ang pananaw ko sa mundo. At binago nito ang buhay ng lahat ng 23. Umalis ang eroplano, sabi ni Emily. Ang katabi ko, Hoy, gumawa talaga tayo ng history. Di ba? Tumango ako. Oo, tayong 23 sama-sama. Marso, 20 abadlama. Naglabas ng documentary ang Netflix. Ang title, Ang 23 na nagpabago. Sa lahat, namuhunan sila ng $1 million. Ang documentary ay ipinalabas sa 127 bansa at nakakuha ng 8 milyong oras ng viewing sa unang linggo. Si Olivia de la Cruz at ang 22 kaibigan ay naging global figures sa loob ng isang araw. Ang Metro Manila ay nagsimula ng LRT, MRT Upgrade Project noong 2025. Platform door installation. Pagpapaikli ng interval. Free wifi lahat ay binalangkas batay sa Canadian system. Sa orihinal na konteksto, Japanese. At noong Hunyo 2025, binuksan ang unang public super wellness center ng Maynila. Ang pangalan, Corazon Wellness Center. Changed from Olivia to Corazon to honor the mother's redemption.
Si Kalihim Corazon de la Cruz ay hindi nag-resign. Sa halip, pinamunuan niya ang Public Infrastructure Innovation Project at nanguna sa pagbabago ng Pilipinas. Si Olivia de la Cruz ay napili sa Final 10 para sa Times Person of the Year noong 2025, ang isang maliit na pag-aalsa na nagsimula sa loob ng 48 oras ay nagpabago sa mundo. Ang 20 through teenager ay nagpatunay. Ang tapang na sabihin ang katotohanan ay makakapagpabago sa mundo.